do away with the intelligence fund of the president, vice president, and all, you might as well do away with everybody. Yeah. Pati yung mga mayors na. Magandang araw sa atin lahat, kababayan. Kung si Pangulong Digong nga ang tatanungin, kung pabor ba siya, natatanggalan din ng confidential fund, itong si Pangulong Marcos, hindi siya umano pabor. Dahil kailangan umano ni Pangulong Marcos ang confidential at intelligence fund sa kanyang opisina. Dahil ayon nga kay Senator Coco Pimentel, hindi lang dapat Office of the Vice President, DICT, Department of Agriculture, DFE, ang tanggalan ng confidential fund, kundi itong si Pangulong Marcos na rin umano dahil wala naman umano itong mandato na may koneksyon sa confidential at intelligence. Ano nga ba ang paliwanag ni Pangulong o ni dating Pangulong Digong kung bakit kailangan ang confidential fund ng Office of the President? Yan po ang ating alamin. Senate Minority Leader push for zero intel funds for Office of the President. Sabi niya, alisin na lang ang intelligence funds ng Office of the President, Office of the Vice President, ibigay na lang daw sa may kinalaman sa intelligence gathering. Kasama na dito yung ibigay na lang sa Department of Foreign Affairs sapagkat ito ay may kinalaman sa national security. Ano masasabi po niyo, Mayor? Well, in that case, if you do away with the intelligence fund of the president, vice president, and all, you might as well do away with everybody. Yeah. Pati yung mga mayors na. Then you'd maybe suffer the consequences. Kasi yung market ng survey, iba yung market ng survey ng military, pati yung civilian. Hindi magkapareho yan. They do not really even approximate each other. When they say that yung military, the condition is good, this is factory, it does not reflect the whole truth. You have to get it from other sources para mabalance mo. And kung sabihin mo na tanggalin mo yung intelligence fund, lalo na sa executive department, alam mo yung Congress lays down the policy. When the policy is there, produced by Congress, it is implemented. Ngayon yung implementation, it covers a lot of all aspects of governance. Things you must need to know before you act. That is intelligence fund. Things that you need to know before you say something, that is intelligence fund, especially in matters of national security. You cannot do away with it by just giving it to the military. I'm not saying that they cannot be trusted. But that is not the way how democracy works. The intelligence gathered by the military would be a far different thing gathered by the mayors and the administrators. Hindi mo pwedeng alisin yan. Because hindi nila lahat ng mga military magtanong doon na isusurvey nila, lalo ng kaharap nila military. Ngayong sasabihin ng totoo yan. Kung kaibigan niya ang barangay captain pala, isang komunista. Or, yung kapatid niya nandoon sa bukid. You know, you have to get the sources from all. So, napakinggan natin mga kababayan ang ilan sa explanation ni dating Pangulong Digong. So, talagang malaman po natin ang kanyang expertise at galing magpaliwanag. At may punto ito mga kababayan po natin na talagang kailangan umano ng Office of the President ni Pangulong Marcos ng kanyang confidential at intelligence fund para sa paglikom nga ng impormasyon. At yun nga, at dapat umano mayroon talaga siyang pondo para magamit niya para sa kanyang mandato
at para sa kanyang opisina. So malinaw po yan mga kababayan po natin na sana marinig ito ni Senator Coco Pimentel ang napakagandang paliwanag ni dating Pangulong Duterte. So dapat marinig din ito ng sponsor na siya namang magde-defend ng pondo ng Office of the President, mga kababayan. Now, itong mga executives, mayors, governors, presidente, kailangan talaga nila. The Vice President should know why. Because the President does not share the secrets of the intelligence gathered with the Vice President. Kung mamatay bigla lang yung Presidente, his heart will just stop suddenly. Makakandara pa itong Vice President niya kung hindi niya malaman kung ano ang sitwasyon. Iyan ang problema. Kaya mga mayors, how do they should run? They must have, not excessively given. Pero importante yung intelligence man. I've been mayor for 23 years. You think I could have the first thing to enjoy happiness dito sa Pilipinas, Davao City? You think nakuha natin yan kung walang investment? You think that you would be peaceful if I did not just buy information or buy out the person? O ito, umuwi ka na. Punta ka na, bumalik ka na sa inyo. Huwag ka nang umalik dito. Taga sa So ito yung hindi maintindihan ng mga kumakalaban sa confidential fund ng Office of the Vice President at sa ilan pang ahensya ng ating gobyerno na umano'y gusto nilang tanggalin nga ng confidential fund. So ito mga kababayan po natin na talagang kailangan ang pagbili ng impormasyon at hindi pwede nga may sakripisyo itong mga nagbibigay din ng impormasyon. Kaya papasok umano ito sa confidential fund. At ang iba ay kumukontra na lang kung ano-ano na lang ang sinasabi dahil wala namang alam. So kung makikinig sila kay Pangulong Digong o dating Pangulong Digong at buksan na nila ang kanilang isipan, hindi nila isasara ang kanilang isipan na maniwala sila sa mga nagsasabi, lalo na itong sa makabayan, sa makakaliwa, sa mga pinklawan, na umano'y ang confidential fund ng Office of the President, ng President, ay binubulsa lang. So saan ba binubulsa? Wala naman silang mapapatunayan. So mga kababayan po natin, ito po, napakalinaw ang paliwanag ni Pangulong Digong. So sa mga nakikinig, ito, maging open-minded po tayo. Kung ikaw man ay kontra sa confidential fund, pakinggan mo. Kasi napaka-importante na malaman po natin ang pinakarason kung bakit may confidential fund na tinatawag sa ilang ahensya ng ating gobyerno at sa mga mayors and gobernador. Kasi ito nga ang ginagamit sa pagbili ng impormasyon para mapanatili ang kapayapaan sa isang lugar, bayan o sa isang bansa. Ang ka ba? Taga Samar, o sige, uwi ka na Samar, sa pamilya mo ito, magnegosyo ka na lang. Ganon ang trabaho ng presidente, pati mayors and governor. Kung hindi mo madala sa kausapin mo na lang. Lalo na kung may pamilya. Para yung ako, para sa akin yung rebelde hindi masyado. Itong kriminal ang wala akong pasensya talaga. I like kidnapping with kidnap patapos patayin mo. O baski mag-kidnap ka, then you put a human being under stress for so many hours, for so many days. Hindi magandang gawin yan eh. Kaya prosecutor ako, I always nilalagay ko yung ano ko, kung ano ang gagawin kung ako ang ginawa sa akin ito. Kaya mainit ang ulo ko dyan sa mga kriminal. Talagang mainit. Pati yung itong droga. Sirain nila yung bata. Pinapaaral ng tatay, nanay, high school, magkatapos, then college, expecting that this guy, this son or daughter would finish a 4-year course on time and maybe try to find jobs, prepare for marriage or an occupation.
that would last a lifetime. It's the future that you are destroying. Kaya galit ako. You are killing the future of our children. Bad yan. Kung bad ka, mas bad ako. Yun, napakaliwanag ng paliwanag ni Pangulong Digong, mga kababayan po natin, kung bakit hindi siya pabor na tanggalan ng Confidential at Intelligence Fund itong si Pangulong Marcos at bakit kailangan ito, lalo na sa pagbili ng mga lehitimong impormasyon para maproteksyonan ang ating Pangulo at ang seguridad ng ating bansa. Kayo po, pabor po ba kayo na tanggalan ng Confidential Fund itong si Pangulong Marcos? O ibabalik din ang confidential fund ng ilang ahensya ng ating gobyerno, gaya ng Office of the Vice President, DICT, DFA, Department of Agriculture, o talagang tuluyan na itong tanggalin. Dahil kung tutuusin, mga kababayan pa natin, may pag-asa pa na ma-restore ito dahil sa ngayon ay dinidinig na sa Senado ang patungkol sa budget ng ilang ahensya ng ating gobyerno. Siyempre, mapapasama dyan ang confidential fund ng ilang ahensya na tinanggalan. Pabor ka ba o hindi? Mag-iwan ka ng iyong mensahe dito sa ating comment section. Maraming salamat, kababayan.